Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe to my channel for the latest update and exciting content. Ito na po. Ayon po sa report, hindi lamang basta-basta kontrata ang napirmahang petroleum service contract ni BBM noong Miyerkules. Bukod kasi sa may mga ultra-bilyonaryong Pilipino at banyaga ang kabilang sa mga kumpanyang binigyan ng kontrata, isa rin ito sa mga posibleng kunan ng enerhiya ng bansa lalo na tinaasang paubos na ang reserba ng malampaya. Kung ano ang epekto nito sa bansa, alamin ang special report nito. Ito na po. Ayan. Mhm. Bastang kontrata ang napirmahang petroleum service contracts ni PBBM noong Miyerkules. Bukod kasi sa may mga ultra-bilyonaryong Pilipino at banyaga ang kabilang sa mga kumpanyang binigyan ng kontrata, isa rin ito sa mga posibleng kunan ng enerhiya ng bansa, lalo't inaasahang paubos na ang reserba sa malampaya. Kung ano ang epekto nito sa bansa, alamin sa Special Agenda Report ni Paulo Barcelon. 8 petroleum service contracts na sesentro sa oil exploration sa Luzon, Visayas at Take note po, 8. 8 po yan. Marami po. Mindanao ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos nitong October 8, ang pinakamaraming service contracts na inaward sa loob ng isang araw sa ating kasaysayan. Sapagkat ang langis ang nagpapagalaw sa ating ekonomiya mula sa mga sasakyang naghahatid ng pagkain hanggang sa mga pabrikang lumilikha ng kabuhayan. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang pamasahe, ang presyo ng mga bilihin at halaga ng kuryente. Una na riyan ang Service Contract 82 na nasa Cagayan at ang Service Contract 83 and 84 na nasa Zambales, kung saan ang firm na Coloma Incorporated na pinondohan ng mga global bilyonaryong sina Bill Gates at Jeff Bezos Bill Gates po at saka si Jeff Bezos ang mga pumundo po dito sa isa sa mga kontrata na magdi-drill dito sa may Sambales, no? ang naawardan ng kontrata. Isang Israeli firm naman ang inaasahang magdidrill sa eastern part ng Palawan sa ilalim ng Service Contract 87. Habang ang nag-iisang service contract sa Kabisayaan na pinirmahan sa grupo, ang SC85, matatagpuan sa Cebu. Dalawang kontrata, ang Service Contracts 80 and 81, ang matatagpuan sa Sulu Sea at hahawakan ng Department of Energy at ng BARM Ministry of Environment, Natural Resources and Energy. Ang Service Contract 80, 81 at 86 na matatagpuan sa Northwest Palawan may common denominator. Kabilang sa consortium ng mga kumpanyang nag-e-explore dito ang PXP Energy Corporation ni ultrabilyonaryo Manuel V. Pangilinan. Katunayan, tumaas ang shares ng PXP Energy noong October 8 matapos i-anunsyo ng palasyo ang pagkakapirma ng service contracts nito. Kasosyo ng PXP Energy sa SC80 at 81 ang isang Australian at British company at ang Philodrill Corporation na isang lokal na kumpanya. All-Filipino corporate lineup naman ang katuwang ng PXP sa Palawan. Hindi na bago ang PXP sa industriya ng exploration dahil ito ang may hawak din ng controlling shares sa Forum Energy Limited na may hawak ng Service Contract 72 na matatagpuan din malapit sa Palawan. Taong 2022 nang ibaba ng Department of Energy ang kautusang nagpapatigil sa anumang drilling activities sa SC-72 area dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon sa Defense and Security Analyst na si Jose Antonio Custodio, hindi raw dapat maging issue sa Beijing ang gagawing pag-explore ng Pilipinas sa Palawan sa ilalim ng mga bagong service contract dahil pasok na pasok ito sa teritoryo ng ating bansa.
Dagdag pa ni Custodio, ang presensya ng mga base militar ng Pilipinas, lalo na ang mga ginagamit ng Estados Unidos sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay magsisigurong agad na makareresponde ang Pilipinas at US sakaling may gawing panghihimasok ang Beijing. Public relations disaster rin daw para sa China kung sakaling pasukin nito ang Pilipinas dahil ipakikita nitong gahaman sila sa natural resources. Sa Cagayan at Palawan, may mga EDCA sites na mga base militar ng Pilipinas na siyang ginagamit din ng mga tropang Amerikano. Ayon kay maritime law expert Professor J. Batong Bakal, internal security matter ang exploration ng Pilipinas sa May ads po. Northeast Palawan at sa Sulu Sea. At sakali raw magtagumpay ang nasabing programa, malaki ang magiging ambag nito sa ating energy security. Ayun po, no? Narinig niyo po yung report. Ako po nagtataka, no? May mga energy po tayo. Nagtataka po. May mga bansa kasing kung ikukumpara sa ating bansa ay mas higit pa po tayo. May mga bansang walang mayaman na lupa, walang dagat na sagana sa isda, at walang mineral. Ngunit ang Pilipinas ay may lahat ng ito. Pero tayo nananatiling mahirap. Ang mga bansang una, Switzerland, wala pong dagat yan. Singapore at ang Japan ay yumayabong kahit na mas konti ang resources nila kisa sa atin kung ikukumpara sa atin. Ang Pilipinas naman ay may mga mayabong na lupa, malawak na dagat, kabundukan at mineral. Ngunit ang mga mamamayan nito, na kagaya natin, mamamayan, ay nananatiling dukha. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit? Nagpapabuti ang buhay kahit na ang lupang ito ay sagana sa resources. Bakit hindi napapabuti ang buhay natin? Sa kabila na ang lupa natin ay higit na mas mayaman kaysa sa kanila. Well, ang sagot ay ito. Ang sagot ay ang kalikasan ng pamumuno. Ang ibang bansa kasi ay ginagamit ang kanilang budget sa pagtatayo ng paaralan, ospital, at industriya. Sa Pilipinas, sa atin, nawawala ang budget sa mga ghost project sa sobrang presyong kontrata at mga dinastiyang ginagawang negosyo ang politika. Yan po ang dahilan. Kaya po tayo naghihirap. Malinaw ang katotohanan. Ang bansang ito ay hindi talaga mahirap. Ang bansa natin hindi po mahirap. Ito ay ninanakawan ang kayamanan, umiiral ang yaman ng Pilipinas, ngunit ninanakaw ito bago makarating sa mga tao. Kaya naman, marami sa ating mga kababayan, marami, milyong-milyong Pilipino ang napipilitang umalis ng ating bansa, hindi dahil sa kahinaan ng bansa natin. Hindi po mahinang bansa natin eh. Ako po naniniwala na ang bansa natin ay mayaman. Sa totoo lang. Sa sobrang dami ng ating natural resources. Kundi
ang kahinaan ng bansa ay hindi po, kundi dahil ayaw ng mga pinuno na ating inihalal na maglingkod ng wasto. Hindi po sila naglilingkod ng wasto. Kasi po, ang ginagawa po nila, pangungurakot, pagnanakaw. Alam niyo na po, yung controversial na flood control at saka ghost project ng gobyerno, ng government natin, no? Unang-una po, maraming involved diyan. Mga pagnanakaw nila, umabot po ng bilyon-bilyon. Kaya nga po yung pamagat ng September 21, March, trillion peso March. Yan po ay pagsuporta sa mga katiwalian. Pagsuporta yung rallying yan, sinusuportahan ko po yan. Katunayan po, nandoon po tayo. May rally na naman pong gagawin this November. Ako po ay talagang dismayado sa ating gobyerno ngayon dahil sa kinakasangkutan ng napakaraming senador, congressman, mga DPWH official, yung mga district engineer, na kagaya nila Henry Alcantara, nila Bryce Hernandez. Biro mo, 100,000 yung sahod mo. Makakabili ka ba ng isang Lamborghini, ha? Na nagkakahalaga ng 40 million? Oh, yan po yung ibinalik ni Bryce Hernandez. Nakita po ninyo sa investigation sa lamesa na ng billiard table, nakasalangsan yung bilyong peso na tag-1,000. Yan po ang patunay ng pagnanakaw ng ating mga opisyal at yung mga halal na kagayang mga senador at congressman. Kaya po ako nadidismaya sa mga senador na sangkot sa anomalya. Sa totoo lang, sana tayo, mayaman na tayo dapat ngayon, yung bansa natin. Pero patuloy tayong bumabagsak dahil nga sa ninanakaw ang ating pera, milyong-milyon, bilyon-bilyon ang mga napupunta sa mga korap na opisyal na ating hinalal. Patuloy po natin at In the first place, China has nothing to say about it because these are clearly within the Philippine territory na. So it's well outside anything that they've claimed. No? So wag silang, kumbaga they have no right or basis to say anything about these service contracts. Pero bukod sa implikasyon ng mga bagong petroleum service contracts sa ating seguridad, inaasahang papalakasin din ito ang energy sources ng ating bansa. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagsabi na nasa 340,000 barrels ng liquid fuel ang inimport ng Pilipinas at tanging 1,000 barrels lamang na galing sa local sources ang ginamit ng ating bansa. Dagdag pa riyan na may 46% pa din ng natural gas na ginagamit ng Pilipinas inaangkat pa mula sa ibang bansa. Habang lampas kalahati ang galing sa Malampaya gas field sa Palawan na unti-unti na umanong nauubos. We're hopeful that there will be more source for Malampaya, but tama po kayo, in case na kumukonti at dumadami din yung Pilipino, dumadami din yung demand ng energy natin, we will have enough supply na atin. Ang 8 bagong service contracts ay inaasahang magdadala ng nasa $207 million o 12 billion pesos na halaga ng investments sa loob ng 7 taon. At nakasaad sa kanilang mga kontrata na dapat nilang gawin ang mga land survey, seismic study at kung kinakailangan, mga drilling activity.
Isa rin sa mga nakasaad sa bagong service contracts ang pangangailangang sumunod sa mga environment at safety standard at dapat maglaan din daw ng pondo ang mga kumpanya para sa educational scholarships, capacity building at community development dahil kailangang alagaan din ng mga kumpanya ang mga komunidad na kanilang pagkukunan ng enerhiyang lubos na kailangan ng sambayanan. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Okay. Ano po ang inyong opinyon? Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Sana ay nagustuhan nyo. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik at magpa-delayed kapag nakita nyo po itong Ramir Boulder. Paki-like at subscribe for the latest update and exciting content. Marami pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo.